Malma na nga ang kalawang na ring aking magneto. Ay ano pa? Ay di ari pipinturahan ko. Kinalas ko na nga din yung radiator cover at nang ma-drain ko na aring coolant. Nang sa gayon ay mabaklas ko na rin aring radiator. Pwede naman aring hindi kalasin pero mas trip ko iyon tanggal para wala nakahambalang pag aking binunot ang magneto. Pagkabaklas ko nga ng radiator ay binaklas ko na rin yung cooling pan. Sinunod ko na rin yung nut na naghahawak sa magneto para maikabit ko rin yung puller. Maigi na laang at hindi ako pinahirapan sa pagkakalas na rin magneto. Yung iba kasing napapanood ko na talaga namang pahirapan sa pagkakalas. Nilagyan ko nga ng tape yung parteng magnet upang hindi mapinturahan mamaya pag ako'y nagpintura. Ginamitan ko na nga ng grinder aring paglilinis na rin at nang sa ganun ay mapadali. Pagkatapos kong grinderin ay ginamitan ko din ng liha para mas makinis at mas malinis. Ari nga malinis na, pwede na natin aring pasadahan ng pintura. Ari laang yung available na kulay ng pinturang nadine kaya naman hindi na ako bumili. High temp aray. Umpisahan na natin, first coat, second coat, third coat. At rin na nga, 3 patong na aray. Habang tayo magpapatuyo din ay lilinisin naman natin aring ating stator dahil aring madumi na rin. Kinalas ko na rin yung cover na rin at nasa ganun ay makuha ko yung loob ng stator. Ay kita nyo naman ang dumi at kalawang na ring stator. Dapat talaga aring nalilinis dahil aring nakakabawa sa ikot ng kuryente sa ating motor. Pati pulser may kalawang na rin kaya naman ari atin din lilinisin, lilihahin at nang mawala ang kalawang. Kakalasin na natin aring stator at nang malinis at maliha. Tubig at sabon lang ang aking gagamitin sa paglilinis na ring stator at na ring housing. Wari ko'y tanggal na rin din Isinunod ko na rin aring paglinis at pagliha ng stator at aring malaki ang epekto sa kuryente. Ay, tinan naman itsura. Sinabon ko na rin pagkatapos kong lihahin. Tapos saka ko babanlawan ng malinis na water from Pasig River. Pagkatapos banlawan ay patutuyuin ko naman gamit ang blower. Siguraduhin lang natin na tuyong-tuyo bago natin ikabit ang stator. Ginamitan ko nga pala ng anti-seize yung mga tornilyo para hindi ako pahirapan sa susunod na pagbabaklas ko. Dahil yung tornilyo napapansin ko habang umiinit ay kumakapit ng mahigpit. At ito na nga ang itsura ng ating magneto pagkatapos nating pinturahan ng pongkan. Nilagyan ko na rin ito ng anti-seize para sa susunod na pagbabaklas ko ay hindi na ako mahirapang magkalas. Hindi pa masyadong tuyo yung ating pintura kaya naman ako'y ingat na ingat din at nang hindi madali kung saan saan. Alam ko naman na alam nyo rin kung paano mag-DIY ng paglilinis ng magneto pagpipintura. Doon sa mga hindi pa nakakapag-DIY at hindi pa nakakapaglinis ng inyong magneto, ay kahit paano ay makakatulong sa inyo ang bidyong aray. Panoorin nyo laang at makakatipid na rin kayo. Hindi nyo na kailangan pumunta sa shop dahil kayang-kaya nyo na rin gawin. Ang kailangan nyo laan din ay oras at gamit. Kung may gamit naman kayo ay di magagawa nyo na aray. Isinabay ko na nga rin pala ang pagpapalit ng coolant din Ay siya, testing At pag hindi nagkaigay ay di saka tatawag ng mekaniko. Gayon lang naman iyon Pag hindi kaya, hingi ng saklaw.